Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel. Panibagong foreclosed property ulit ang ating feature ngayon. Dito naman ito located sa may Green Gate Homes, dito sa may Imus, Cavite pa rin. Dito ulit tayo sa may Malagasang Road, straight lang natin itong kalsada papunta doon sa may Green Gate Homes. Madadaanan natin itong palabas ng Anabo Coastal Road. Itong location naman ng property ay very accessible siya. Maraming access points, so pwede kayong lumabas dito papuntang Aguinaldo Highway, dito kayo daan sa Anabo Coastal Road, or pwede din doon sa may Open Canal Road. Mayroon din itong tagusan papuntang Imus Boulevard, at itong kalsada na to ay parang main road nila. Dito sa loob ng Green Gate ay marami na ding mga tindahan. Meron din ditong Robinsons, Easy Mart, at meron ding simbahan dito sa loob. Madadaanan natin siya dito sa main road. Pero itong location ng property ayon sa address na nakaspecify sa Pag-ibig website, nasa phase 1 siya. Ang pinaka-address nga pala nito ay nasa Block 9, Lot 50. Kaso nung tinignan ko siya sa phase 1, hanggang Lot 30 lang yung pinaka-block niya. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa extension, doon ko siya nahanap. At kung titignan mo sa website, yung picture na nakapost doon, tumugma naman siya sa address na nakita ko. So, it means nagkamali or parang inaccurate yung address na nilagay ni Pag-ibig sa listing. Hindi siya talaga yung phase 1 na pinaka-lot number. Nasa phase 1 extension sa sakop. Yung extension naman ay napakalapit lang din naman niya dito. Ang tingin ko mas maganda nga itong location ng extension kasi dito siya malapit sa may Robinsons Easy Mart. Kaya mas malapit dito mag-grocery, or mas malapit naman din naman talaga yung mga tindahan dito. Marami dito ang tindahan ng mga kainan at kung ano-ano pang mga services. Kaya napaka-convenient na din talaga tumira dito sa location. Yun nga lang, itong mga property sa location na to or sa pinaka-address na to ay wala siya mga parking slot. Kaya standard cut lang yung mga townhouse at yun, street parking lang siya madalas. Kaya masikip na din talaga tingnan yung mga kalsada. Ganito talaga madalas dito yung mga property sa Green Gate. Swerte na lang kung makakuha kayo ng corner lot kasi meron kayong space for parking, pero pag standard inner unit lang ang makakuha nyo, wala talaga siyang parking. Sa kalsada lang din talaga kayo makapagsiksikan kapag meron kayong sasakyan. Since nandito na tayo sa loob, papakita ko lang itong pinaka-block number ng phase 1 na tinuturo sa address ni Pag-ibig, which is wala naman talaga doon yung property. Doon siya sa may extension banda. Kaya tayo, para maging aware kayo kung gusto mong mag-bid dito sa location. Maganda sana itong location ng Block 9, kaso yun lang, wala doon yung pinaka-address na lot number. So dito ako pumasok, itong kalsada na to, yan, nandito lang malapit itong Block 9. So umikot lang ako dito, mga dalawang block, at nakikita ko na yung pinaka-block number niya. Yun nga lang ay hanggang lot 30 nga lang siya. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo para matour nyo na din itong loob ng subdivision. Although meron naman ako mga vlog dito, parang year ago na din yata yun. Pero wala dito sa pinaka-specific na phase. Usually doon sa extension or doon sa may phase 2 ba yun? Sa looban. Ayun, kung gusto nyong panoorin, meron dyan sa listing ng mga video. So ganito lang din naman talaga yung mga bahay dito sa Green Gate Homes. Maliliit or sakto lang yung cut ng mga townhouse at walang parking slot. Kaya more on street parking din talaga dito. Sa mga ayaw ng street parking, malamang hindi to para sa inyo. Kaya ayun, maghanap na lang kayo ng medyo maluwag na area. Itong kasunod na block, ito yung pinaka-block 9. Ayan, tapos nakita ko dito yung pinaka-address niya hanggang hanggang lot 30 lang. Medyo umikot-ikot pa ako dito para makita ko lang kung meron pang ibang block 9, pero wala na talaga. Kaya pumunta na ako doon sa extension. Pero sa ngayon, papakita ko muna sa inyo, sayang naman yung pagpunta natin dito. Ganyan lang naman yung tsura niya. Makitid na yung mga kalsada kung titingnan nyo, kasi nga may naka-parking dito sa gilid. Kaya ganyan lang siya. Ang kagandahan lang dito ay nakalop din naman yung mga kalsada sa loob. Yun nga lang, yung palabas doon sa main road ay meron lang siyang exit points. Kaya specific lang dito yung labasan. Hindi siya kasi may nakaharang na block kasi pakahilera talaga sa kalsada. So, yon, dito umikot ako, hinanap ko pa siya, pero wala na talaga. Ibang block na yung mga katabing block niya. So, it means walang kadugtong itong block 9 sa phase 1. Hanggang doon lang, hanggang pinaka lot 30 lang yung pinakamataas. Mula dito, shortcut na tayo doon, papunta sa extension. Let's go! So, ayun, bumalik ako ulit dito sa may pinaka main road, pabalik doon sa pinasukan ko kanina. Tapos dito tayo sa may Arco Liliko, pa kaliwa. Papunta na ito sa may extension banda. Meron din po pala dito ang Bureau of Fire Protection. So, andito na yung mga bumbero. Kung may sunog, madali siyang lapitan kasi meron nga siyang agency ng BFR dito.
Tapos pagpasok mo dito sa street na to, marami din mga tindahan, kaya very accessible yung mga bilihan dito. Walang problema, pwede lang walking distance kung dito ka nakatira. Yun nga lang, hindi lang siya ganun ka, kasi nga, mas lalong sumikip yung mga kalsada, kasi nga may mga nagtitinda na, may mga naka-street parking pa. Kaya yun, ganito talaga kapag affordable na subdivision, medyo may consequences din talaga, pero tingin ko masaya naman yung mga tao dito nakatira, di ba? Etong location naman ng property ay dito lang siya sa may unahan. Dito na tayo sa loob na phase 1 extension. Tapos dilika lang tayo dito pa kaliwa. Dito lang located itong property. Maraming salamat sa mga patuloy pa rin na nanonood at sumusubaybay sa ating mga videos para sa bago pa lang sa aming channel at nagustuhan nyo yung mga ganitong content, click nyo na lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag meron tayong mga bagong uploads. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po tayo agent or connected sa pag-ibig for closed properties. Kagaya nyo lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Finally, ito na yung pinaka-location ng property. Ito sa may kanan na side. Ayan, yung kalsada na to pag diretso maipalabas ulit doon sa may extension. Kasi umikot ako dito sa may likuran banda. Ayan, tingnan natin siya. Kung makikita nyo naman, itsura sa website, kamukha din naman yung itsura niya dito. Yun nga lang, yun sa website kasi parang in-stretch yung itsura para medyo lumapad yung tingnan yung bahay. Pero, ganun lang naman din siya kaliit. Hawig naman siya yung nasa picture. Kaya, ibig sabihin, hindi siya talaga phase 1 itong pinaka-address ng property. Nasa phase 1 extension siya. Hindi lang tayo sure kung meron pang iba dito na kaparehong bahay, pero ito, kung titingnan mo yung picture, kahawig talaga siya. Ganyan, ganyan na ganyan siya. Pati yung katabing bahay niya ay kita din naman yung hollow block sa gilid. Ganito naman yung picture na nakapost sa website. Ganyan, medyo na siya, medyo luma na yung property, wala na masyadong mga bintana at pinastretch nga lang yung picture kaya di siya masyadong halata. Akala mo malapad yung bahay pero ganyan lang siya talaga kaliit. Ayan, ganyan lang naman talaga yung standard cut ng mga townhouse dito sa subdivision na to. Kaya yon, dito sa harapan naman medyo malinis naman siya ng konti pero makikita mo marami pa rin talaga siyang tambak at lalo na yung sa looban meron lang siya ditong kadena na nakaharang sa may pintuan at merong mga kahoy dito sa may bintana. Hindi na ako pumasok sa loob since hapon na ako pumunta dito nung time na to at medyo madilim yung loob niya. Ganyan, pero kita naman siya sa camera pero pag sa actual medyo madilim talaga siya. Yan, ganyan, daming nakatambak at medyo natakot din akong pumasok kasi sa loob pero makita niyo naman, maliwalas din naman yung loob niya. Yun nga lang, marami nakatambak kasi yun ang mga gamit kaya yun, baka kasi may mga daga dyan o kaya ahas, di natin alam or yun, pero tingin ko safe naman. Ayaw ko lang talagang pumasok kasi medyo madilim na. Although bukas naman yung likuran niya pero ayaw ko pa rin pumasok. Yun nga lang, kapag nakuha nyo tayo, marami din kayong ipapaayos. Pero mura lang naman to. Nasa second public auction na pala to lumabas. Kaya meron na kayong up to 20% discount kapag meron kayong pang cash. Meron lang ditong kadena kaya hindi ko na siya pinakailaman. At hindi na ako pumilit pumasok kasi baka kasi may mga galit na kapitbahay. Hindi natin sure baka stock room nila to or tingin ko kasi puro mga basura na yung nakatambak dito eh. Kaya yun, ewan ko na lang sa inyo kapag gusto nyo mag-bid dito. Dito naman ay medyo di na rin naman siya ganun kabago yung itsura. Pero at least ito ay legit naman na unoccupied. Ngayon lang ay marami na lang talaga kayong ipapaayos. Pero ang kagandahan din naman is nakapag-extend na itong dalawang katabing bahay. Kaya kunti na lang yung backwood na ilalagay nyo. Harapan na lang at finishing na lang, madali na lang yan ipa-renovate. Yan lang, isa pang consequences ay walang parking at yun, maliliit yung kalsada. Ang kagandahan naman dito, naka-deep well yung tubig nila kaya hindi siya usually nagkakaproblema. Ang provider naman dito sa Green Gate Homes ay Good Hands na deep well. Kaya okay na okay din naman yung tubig dito. Hindi nga lang siya ganun kalinis compare sa Maynilad pero at least permanent na merong tubig. Mawalan lang dito kapag naglilinis ng tangke. Dito sa pala sa harapan ay meron siyang puno ng ipil-ipil or malunggay. Yan, hindi ko na pala siya na-check pero parang malunggay nga yung puno na to. Ayan, pero kung makikita nyo, pati yung pinto niya, mga bintana niya ay marami na kailangan ng papalitan at ipapaayos. Ayan, ganyan lang kalapad yung kalsada, may e-bike dito sa harapan niya.
may aso at marami naka-street parking, kaya yun lang yung struggle dito. Pero para sa akin, okay na okay din naman kung naghanap lang kayo ng budget na bahay at kung gusto niyo naman itong location, go nyo na to. Itong property available sa second public auction under trans number OPA 1520040 na mayroong up to 20% discount ang acceptance of bid offers is from July 14 to 18 and then ang opening of bid offers is on July 22. Ito ang property number 815-204-04260025. Ang property location is at Block 9 Lot 50 Phase 1 Grand Gate Homes, Malagasang 2A, Imus, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 36 square meter and then floor area of 42 square meter. Ang minimum bid price niya sa pag-ibig is 687,182 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 12,088 pesos and 86 centavos. At ito ay isang unoccupied property. O diba, napakamura niya pa, 600 plus lang yung pinaka minimum bid price. Yun lang, dito ko lang tatapusin itong video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.